Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, pag-usapan natin ito, itong usapang love team tayo. So, meron siyang nag-reaction dito at nag ano siya, parang meron siyang saloobin tungkol sa mga love teams nito. Ito galing ito kay Sky, sa via TikTok, showbiz dati at ngayon. Ito, panoorin natin ito. Alam nyo, may isi-share ako sa inyo. Ako lang ba yung nakapansin sa kung paano hinahandle yung mga artista, celebrities, way back 90s, early 2000s. Namimiss ko kasi kung paano nag-work yung showbiz industry before. Kasi pansinin ninyo, pag sinabi nating Ann Curtis, pag sinabi nating Miss Judy Ann Santos, pag sinabi nating Rico yan, ayan, Claudine Barreto, nakatatak yan sa utak natin, hindi yan mawawala, di ba? Solid yung pagkaka-build sa mga artistang to. Sa paglipas ng mahabang panahon, andyan at andyan yan, kilala natin yan, alam natin na mahusay yung mga yan. Compared sa ngayon, ito don't get me wrong, walang kasalanan yung mga artista dito at saka mga celebrity. Pero, halimbawa, PBB, okay? Pagkatapos ng isang season ng PBB, nanalo, may grand winner na, yung big winner. Meron ulit panibagong PBB. To the point na hindi pa nabibuild up yung career nung big winner na yon, meron na ulit panibago. At after few months, may i-declare ulit na panibagong winner nun. Paano naman yung career nung nauna? Diba? Hindi pa nga siya nagbo-boom, hindi pa nagagawa ng maraming projects. Tapos may bago ulit. Tapos after manalo nung bago, meron ulit panibago. Example lang to sa PBB. Hindi pa ganun katatak sa utak ng mga tao yung isang artistang yun. Wala pang maraming projects na tumatak na talaga sa industriya, meron na ulit panibago. And hindi lang yan sa PBB kahit sa mismong showbiz, kahit sa mismong mga TV networks. Okay, so post natin, no? So parang ang sinasabi mo, kino-compare mo yung showbiz dati ngayon. Kasi alam ko na showbiz is ano yun parang nakukuha. Wala pa yung time na yun, yung 90s na yun, na hindi pa uso yung mga artista search, kasi minsan talaga sa 7 meron kasi merong talent manager, meron kasi talagang meron kumukuha sa mga ibang for example yung nakikita sa mga bawat tao, minsan galing sa mga beauty queens, ganito, 'di ba? Naalala mo ba si Dayanara Torres, 'di ba? From the parang naging beauty queen tapos sinalang na siya as artista, 'di ba? Yung naalala mo yung kay Agamula, 'di ba? Okay, so wala namang problema doon. Yun kasi yung dito. Parang nagiging hype dito as a love team, no? So parang yun nga yung parang kino-compare mo ng from PBB into the yung aspect na magiging rising star ng kanyang pagkatao ng isang magiging rising star ng isang tao. For example, lalaki babae, 'di ba? Minsan kasi yung iba kasi minsan na didiscover yung mga entertainment, yung parang yung parang recruiter na ata siguro. Basta ganun. Minsan kinukuha sa mga commercialista, 'di ba, yung sila yung nagpo-promote ganyan. Magaling. So, dapat ito sasalang sa ganito, 'di ba? Hindi katulad sa mga sa mga ibang sa mga artista na galing sa mga yung mga teatro, yung mga college, hindi katulad sa Korea . Yung sa Korea kasi sa aspeto yun, kumukuha sila sa mga artista galing sa mga yung mga course sila. Meron kasing course pang teatro no. Yung katulad yung sa mga yung galing sa mga sa mga Broadway, ganito na katulad ni Lea Salvador. Nanggaling siya sa mga drama theater, ganito, ganyan yung magpa-play. Tapos nakukuha into artista, ganun. Yun kasi yung noon. Ngayon, kasi dito, sinasabi mo, is about yung kinukuha kasi as a PBB. Kasi yung sa PBB kasi, nagkakaroon kasi into love team. Hindi doon kasi nakakaroon. Ay, di lang PBB, pati yung mga Starstruck, sa
extra challenge, yung ano, tapos yung merong ano ba yun? Basta merong ibang reality show sa ano, sa ibang channel. For example, yan, which is Channel 7. No? Tapos sa PBB, sa Channel 2, hindi lang PBB, pati na rin sa ano, sa Star Circle Quest. Kailangan meron kasi artista search. Kasi hindi naman hindi naman lahat tututok sa isang artista lang. Kasi yung kailangan kasi ng ibang artista na kailangan may magbo-boom. Hindi katulad, hindi naman kasi pwede yung pag natapos sa career, isa na naman yung title ganito. Ano ba yung soap opera natatapos na for sa Mala Clara, yung kay Judean Judean Gladys Reyes, yung Iran yung that time, yung naalala mo. Tapos isasalang mo na naman as Judean na naman uli dito. Medyo magiging sasabihin, baka maumay yung ibang tao. Kailangan natin yung ibang aspeto, ibang parang putahe ng kanilang mga parang putahe ng kanilang panonood. Hindi yung parang focus kayo sa isang artista ng isang artista lang, lilipat. Parang ang tendency kasi, walang namang ibang artista, yun na lang. Di ba? Di ba? Kaya minsan talaga, yun yung kasi ito ko. However, ito naman sinasabi mo yung sa, ito sa PBB na ito yung magiging chance na magkakaroon ng build. Kung magpakatotoo ka, kailangan may magaling ka sa parang intense ganito, di ba? Doon mo nila makakuha kung saan ka magaling kang maging for example, allegations, dapat meron kang critical thinking sa di ba, sa isang task, ganito ganyan. Hindi kasi pwede yung parang pupunta ka lang dito para mag-staycation. Di ba? Kaya minsan na-jealous ko lang kung naalala mo yung first season, si Nene Tamayo. Ang tapang niya, talagang kinomprahan talaga si Kuya. Di ba na nangyari? Di ba naalala mo yan? Kaya yun. Kaya doon ako kaya nagtaka ako kung bakit hindi siya naging artista. Siguro lang yan siguro hindi wala siyang plano maging artista or else yung ba gusto niya maging yung maging politiko for that time. Kaya minsan kilala mo si Bob, di ba, from PBB, tas para nangungumpanya nagiging government officials sa isang lugar mo. Basta mayroon ganun private comment section na lang kung sino yun. Kaya minsan ang nakatitira lang talaga isa natitira sa season 1 si Jason Gansa. Siya lang yung parang active sa pagdating sa from PBB into showbiz, di ba? Yun, tuloy natin. Sa GMA, ang daming mga sabi ko, ang pogi ng artistang to. Ang ganda nitong artistang to. Pero sino to? Di ba? Ang good thing is, madami ang nabibigyan ng opportunities, 'di ba? Maraming individual ang pwedeng makapasok sa industriya. Di lahat ang mabibigyan. Minsan kasi ayaw nila after that. Kasi hindi nila plano. Siguro lang to parang para for experience lang. Hindi naman lahat mabibigyan. 'Di ba? Yung iba nga parang yung iba lang mabibigyan ng for for example nagtitinda lang sa katulad ni Gian ata, nagtitinda lang siya sa tindahan doon sa kanila. Hindi ako nakakamit, may kasi nag-comment section ewan ko, hindi ko alam, comment section na lang tuloy. Kasi nga nagpapapasok, nag-o-open, good thing yon. Pero ang downside naman nun is kawawa nga yung artistang yun, yung specific na mga taong yun, 'di ba? Kasi nakapasok ka nga.
hindi naman binild up ng maayos yung career mo. Hindi naman ganun kadami yung project mo. Hindi naman solid yung foundation mo. Naaawa ako sa mga artista din na nilalabas sa industriya kasi nandyan sila pero wala silang mga project. Minsan kasi hindi na kasi natin masabi kung bakit gulo sa ibang artista. Yung iba naman na talagang maraming maraming artists na umaasa na lang sila. Minsan talaga na yung katulad yung si Coco Martin, diba? Maraming umaasa doon, lalo na sa mga yung mga batikan, mga veteranong artista, diba? Kailangan kailangan talagang magiging nagdadasal lang sila, sana kunin ako ni Coco Martin, sana kunin ako yan para isalang ako sa Batang Quiapo, ganito ganyan, diba? Kaya minsan talaga once in a lifetime opportunity talaga yung ganitong kaya minsan talaga nadadaan lang sa exposure o nadadaan sila lang sa pakitang gilas, ganito, audition, ganyan ito. Yan lang ang masasabi. Hindi kasi katulad noon, na konti pa lang yung artista noon, diba? Sa 90s, diba? Iba-iba yung nakikilala sa atin. Yung pagdating sa action kasi, meron kasing Robert Padilla, PJ, meron Sonia Arco, meron sino ba yung Ricky Dabaldata, tapos meron pang Jerry Crabal, ganito ganyan. Meron kasi may mga categories yan. Meron pag drama naman, Maricel Soriano, Loizaga, may ganun talaga aspects yan. Pero kasi ngayon talagang umaasa sila sa mga teleserye. Meron talaga na nagkakaroon ng umaasa sila sa pagdating sa mga movie. Kasi alam mo sa movie kasi risk-taker talaga yun sa mga kailangan make sure yung mga pupunin nyo is about na talagang papatak ba to, box office pa to, diba? Katulad ng yung sa Katniel, diba? Dati na 2010s, diba? Nag-boom ng kanilang love team, tinutukoy ko. Doon sila lang parang doon sila pumatok, doon sila nagkaroon ng pinagkitaan. Yan talaga sa Tapos nababash pa. 'Di ba? Kasi dati-rati sa panahon natin, kahit na anong mangyari, sila pa din yung idol natin. Wala naman tayong kino-compare na iba. Yung regarding sa idol kasi, napapanon lang yan eh. Minsan kasi lang yan. Minsan talagang loyal, katulad iba. Pag may Sharon, merong Sharon yan. Meron kasi pang Vilma, merong Vilman yan. Pag Nora, kay Nora Honor, sumalangin si Nora yan. Meron kasing ganun na nagiging stuck sila sa ganun. Hindi natin sila hindi nila natin masisisi yun. Hindi nila parang kung ano yung pinagagalawan ng kumbaga ini-idolize na nila at parang stick yun. Minsan kasi ng mga fandom na iniiwanan na lang nila kasi minsan talaga pag nakita yung hype ng isang ibang artista, minsan tumatawid na lang sila. Hindi natin masisisi ganun. Kaya minsan talaga minsan nagka-hopping niya yung mga idol nila. Kaya yun kasi yung hindi natin sila masisisi. Kasi yun kasi yung parang factors in play. Yun din yung kasi yung parang yung parang nagiging komportable sila, yung magiging kilig factor sa kanila, di ba? Tuloy. Ngayon kasi mas better si ganito, mas better si ganyan. Dati kasi wala tayong choice, yun lang yung pinapanood natin and nagustuhan na rin natin. At paglipas ng panahon, na-build up din talaga yung skills nila, yung kung paano sila umarte, paano sila kumanta, paano sumayaw, paano mag-handle ng media, ng mga press con. Iba. Hindi ko sinasabing tama ako I might be wrong kasi hindi naman ako expert pagdating sa mga ganyan. Personal na opinion ko to. Pero kung sana, kung pakikinggan man ako, kung makakarating man to sa mga management, no,
kung ano man yung mga artista na meron kayo ngayon, sobra na yan, ang dami na yan. Wag muna kayong mag-open. I-build up nyo muna yung mga nandyan. Ang dami na yan, promise. Hindi naman lahat kasi, hindi naman lahat talaga, lahat ng mga artista magiging okay. O hindi naman talaga papasok siya. Kasi hindi naman, hindi naman lahat yan papasok. Yung iba kasi nagiging pasaway ng iba. Diba? Yung iba talaga, yung iba kasi, yung iba, hindi naman sumusunod. Kaya minsan sa mga directors dyan, and never again. Diba? Na, hindi ko na kukunin to ever, ganito, ganyan. Kasi nagiging pasaway na to May experience na ako. Kaya nagkakaroon kasi ng panahon ng karoon ng showbiz authority. Kung naalala mo yung Star Talk, naalala mo yung E-Live, E-Live, tapos yung merong Showbiz Linggo, di ba, naalala mo yun? Di ba? O yung si kay Boy Abunda, tapos nagkakaroon kasi ng love team tuloy, nagkakaroon kasi ng parang si Mitch Ite, yung parang blind item, ganito, ganyan. Kasi, meron silang meron silang parang hindi pwedeng i-bulgar kasi yun. Kasi ang dami na experience sa mga staffs, ganito, di ba? Yung mga staff, sa mga directors, mga producers na ayaw niya sa kanila. Okay? Kaya minsan talaga yung ibang yung mga producers, hindi nila kukunin ever sa yung isang artista. Kaya minsan talaga minsan may cause of delay, meron kasi minsan nakaka-cancel sa isang shooting, hindi natin sila mapiplease yun. Kaya minsan talaga na lagay mo yung yung clip noon yung tungkol kay Miss Judy Ann Santos. Meron siyang consent tungkol doon. Lagay mo. yun basta ganun yung niya. Hindi kasi natin mapiplease yun. Okay? Hasain nyo, gawan nyo ng mga palabas, movies, 'di ba? Mga love team. Kasi nakakalimutan na yung iba. For example lang, si Miss Bel Mariano, idol, yan Miss Bel Mariano. Complete package 'yun. Magaling kumanta, magaling umarte, maganda. Kumbaga, yan? Si Bel Mariano, siya yung parang kumbaga siya yung Chae Subin ng Pinas. Siya kasi yung parang versatile yung actress kasi siya. Kumbaga siya yung Chae Subin ng Pinas. Yun, di ba? Siya yung all package na. Yan, siya si Bel Mariano. Yan Oo. Ano pa yun? Idol pala sa lahat. Kaya yun, minsan talagang Don Bell, ang dami. Phenomenal love team yan. Parang wala na akong masabi doon. Tuloy. Mabait. Tapos, hindi niyo ginagawan, sinasayang niyo. Diba? At teka, paano sinayang? Ang I think is about, yun, hindi naman lahat, kasi kailangan mabigyan ng iba. Kasi hindi naman sayang yun. Well, yung iba kasi, iba, meron kasi na papahinga lang. Kasi galing siya sa, yung red flag ata yun, dati pang teleserye. Nag-boom naman yun Wala naman, doon? Di ba? Wala naman, anong problema doon? Wala naman Ang kasi dito, kailangan magiging give and take. Yung iba kasi, umasa sila sa mga, sa mga ibang artista na gusto nila ilipat yun. Kasi, alam mo, ang biggest, ang mahirap dito sa Pilipinas, ang pinaka-rival tuloy sa major networks lang is dalawa lang. Okay? Kung hindi dalawa, tatlo. Alam mo yun, yung TV5, yung ABS-CBN, tsaka GMA. Lahat occupied to. Oo, lahat occupied. Bakit naman yung sa for example, yung Net 25, hindi natin yan. Medyo depende kasi yun. At saka hindi siya major channels talaga.
Net25, UNTV, kasi may mga may part kasi na yung mga nai-involve sa mga religions. Ayaw ko natin pag-usapan yun. Kasi ang pag-usapan natin yung itong tatlong networks nito, which is yung ABS-CBN, TV5, GMA. Kasi ang ABS-CBN may cover ng TV5 tsaka minsan sa kalimitan sa GMA din. Diba? Kaya minsan talaga medyo kung tutuusin, maraming programs na nakapending yan, either GMA o TV5. Isasaksak na lang yan dyan. Kasi ang hirap talagang yun. Ang daming pending yan, yung mga programs. Kaya, di mo, minsan kasi, konti lang yung episodes. Like, for example, 100 episodes lang sa, yung sa Incognito, di ba? Ilang episodes ata yun? Siguro episode 100. In just, in the last 4 months lang, di ba? Ilang, di ba? Kasi hindi nila itutuloy yan eh. At saka yung budget na tinutukoy dito. Hindi yung artista, kasi this is a risk taker yan, man. Kaya, kahit sabihin natin, mataas ang mga ratings. Oo, mataas ang ratings. Pero kailangan isasaalang-alang natin sa sa location, sa venue, tsaka sa as artista pa. Ilan ng kinikitaan ng isang kada episodes. Milyon ng magkano yung hati-hatian yung mga producers, mga directors, sa mga staffs, even sa mga artista, ganito, di ba? Hindi yan lahat-lahat. Tsaka mahirap talaga yung story. Hindi pwede yung recycle lang, di ba? O tuloy. Ayan, si Shuvi. Huwag niyo sayangin yan. Di ba? Nandiyan si Shuvi. Kay Shuvi naman kasi, tinitignan pa. Kasi masyado kasi siyang parang bago natin. Kasi nasa Channel 7 eh. Regular siya sa unang hirit. Minsan nag-guest host siya sa Showtime. Medyo lipat yan. Hindi pwedeng yung itataas lang agad. Di ba? Kasi si Maymay, si Maymay, tapos si Edward, may kanya-kanya kategorya yan. Hindi kasi pwedeng i-boom lahat yan. Kailangan titignan mo muna kung hanggang saan yung kaya niya. Kasi si Shubi kasi, medyo kaya dyan sa for hosting. Pero pagdating sa pagdating sa pag-artista, like sa mga drama, lalo na pag heavy drama, kaya ba niyan ni Shubi? Ang sagot siya, hindi ko alam. Okay? Kaya dito pa lang sa mga hosting yan, magaling siya sa hosting. Pero however, sa mga sa mga drama, sa mga heavy dramas, ang sagot siya, hindi ko alam. Kasi ang mas galing sa mga let's say si Kim Chiu. All around naman siya. Pero kasi yun, nahasa niya, nakikita yung kanyang potensyal ni Kim Chiu pagdating sa ganun. Hosting, check na yan. Drama, check yan. Kasi nakikita yung potential. Unlike kay Shubi, okay, nakikita ko yung sa hosting, di ba? Nakikita natin yung Showtime. Pero sa mga sa mga dramas or hindi natin makikita yan. Siguro in the past years, kung magaling siya sa mga drama, pwede naman. Oo. Hindi natin iangat agad. Kasi ang tendency niyan, baka questionin yung director, ano nangyari sa'yo? Ganito, ganyan. Hindi ko, hindi ko dinadown si Shubi dito, Kasi I want to, parang, kailangan natin ng, parang, express yung, kailangan natin ng workshop for that. Katulad ni Sir Diaz. Diba? Tuloy. Gawan niyo muna ng projects. Gawan niyo muna ng mga ng mga bagay-bagay, pati si Mika, gawan niyo muna ng mga maraming opportunities. Hindi naman hindi naman agad-agad, okay? Hindi naman agad-agad. May nakita ko bang si Mika na dami naman niya.
May Encantadia na nga eh, di ba? Oh, yung Encantadia ng Sangre, nag-aarte na nga siya. Oh, ano problema doon? Oh, ano ba gusto mo? Anong bang gusto mo? Dapat si di ba si Mika pagkatapos ng Encantadia, dapat may susunod pa na ng susunod pa na ng kanyang project. Hindi naman nakakapagod kaya yun. Di ba? Hindi pwede lahat yung susunod ng happy ng program, happy alam mo, katutusin, kung ako kay Mika, tapos ganun ng isusunod sa isang project, nakakapagod yun, men. Pwede ako mahagod yun. Tsaka, di lahat ay magiging busog yan. Baka magkakaroon ng cost of delay dyan. Tuloy. Palipasin yung maraming taon muna, kaya at least man lang 5 years, bago kayo mag-introduce na naman ng panibago. Di ba? Ito masasabi ko lang dito is, and hindi lahat tayo, everyone has a right to mag-exposure sa TV. Even TV man yan, even sa mga Netflix man yan, even sa mga videos na yan, sa mga Prime Video, lahat naman tayo may deserve doon. However, kailangan kasi ng kailangan natin kasi ng storyline, iba kasi ng producer, iba kailangan natin sa mga hosting kasi hindi lahat ng hindi lahat ng mga artista ay talagang mababagayan, di ba? May nakita ka bang si Robbie yung Marte? nakita mo ba sino ba yan sino yung mga hosting? Nakita mo ba si Mel Chatham ng Marte sa entertainment? Yes, newscaster yun. Ano ba naman? Nakita mo ba si Ia Villania Ia Arellano na Marte ngayon? Diba nasa siya? Chika Minute. Iba naman yun. Kaya hindi lahat nababagayan. Okay, so yun, kailangan kasi ng industry sa lahat. Kaya minsan talaga si Coco Martin, ang daming nakakuha, ang daming umaasa sa kanya na sana makuha ako ni Coco Martin ganito ganyan. Unlike sa kay yung iba sa si Charles Ed, sa Kapuso, umaasa sila na kunin ako ni Miss Z Toctolero, di ba? Kukunin ako ganito din. Hindi naman lang. Yun lang masasabi ko kasi minsan talaga nababagay. Iba kasi sumasabay sa hype nila. Yun lang masasabi ko, mga stories. Thank you, and have a great great Never Ending Stories. Bye. Hindi ko masasabi nyo.